So ito na. Pasikip ng pasikip ang mundo ni Pastor Kibuloy. Lumabas na po yung warrant of arrest coming from Davao, 'di ba? After po maglabas yung Senado ng arrest order. Ito po ay mas mabigat ito kasi ito warrant of arrest na, okay? Pero basahin po natin yung article. Tapos mag-react tayo. A Davao Regional Trial Court has issued a warrant of arrest against doomsday preacher Apollo Kibuloy. This has been confirmed by Senator Risa Ontiveros, Chair of the Senate Committee of Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Upon a judicious examination and perusal of the information, the records of the preliminary investigation, including the affidavits and written statements, the court finds probable cause to issue warrant of arrest. Yan. The accused, joined by Kibuloy, include 5 associates. Ito yung matindi dyan. Pati yung mga tao niya kasama dito sa kaso. Itong Jacqueline, Crescente, Pauline, Ingrid, and Sylvia. Yun yung mga pangalan ng mga kasama dito sa warrant. The warrant mentioned charges of sexual abuse and child abuse under Section 5 and Section 10 of the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. The charges previously dismissed by the Davao City Prosecutor's Office in 2020 were overturned by the Department of Justice. Last month, the Senate also issued an arrest warrant against the preacher for his non-appearance. The DOJ has yet to issue a statement about this matter. Okay, so sinubukan din nila yata kay Atty. Topacio, walang sagot. Pero yan. Pero pagkakaalam ko, itong sa Davao, alam ko pwede diyang mag-bail eh. Hindi ko sure eh. Yung human trafficking dito sa Pasig, yun ang walang bail. Alam ko dyan sa Davao, pwedeng mag-bail. Kaso, pag magbe-bail ka, kailangan mo pa rin magpakita. Kailangan mo pa rin magkuha-kuha ng ganon, yung mga mugshot. Kaso pag nandun ka na, tapos meron kang arrest order mula sa Senado, hindi ka na makakalabas. Dadaling ka na sa Maynila, magbabayad ka ng bail mo dyan sa Davao. Tapos, huhulihin ka, ipapadala ka na. Kasi papasok siya sa pulis para sumuko, para magbayad ng bail. Syempre may arrest order, di ba? Hindi pwedeng hindi siya arestuhin na pag nandun na siya. So, ito na ang problema. Magtatago na itong si Pastor Kibuloy. After dito, I don't see any situation na siya ay papakita o lulutang pa. So napakalaking problema ito. Actually, ano ba yung ito yung statement ni Senator Risa. Bilang na ang masasayang araw ni Apollo Kibuloy, halos lahat na ng institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw para mapanagot siya. The PNP and Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting Kibuloy. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Once he is arrested, the Senate Committee on Women Children will expect his appearance in our next hearing. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na wag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa para takbuhan ang obligasyon niya sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangang magtago. Okay? Muling higit na papasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban, papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din. So yun po ang statement mula kay Senator Risa, ang number 1 na mortal enemy ngayon nitong si Kibuloy. Pero yun na nga, kasi ang sinasabi ng mga ibang mga nagde-defend dito, wag sa Senate, ano dyan sa Senate, puro paninira lang dyan, gusto na lang yurakan yung ni Kibuloy. Sa korte kayo sa korte kayo magsampa, puro ganun yung hinihingi. Sa korte. Ayan, sa korte. Ang tanong, sasagot ba? Sa korte. Yan na yung hiling ng mga self-defenders niya, sa korte mag-file, sa korte. Iyan, sa korte. Kakasaba, magpapakita ba o baka magtatago na, magtutuloy-tuloy na magtago. So yan po ang mga kinakaharap po ngayon nitong si Pastor Kibuloy.
tungkol po dito sa mga kaso sa kanya. At yan na nga sa Davao. Pag lumabas pa yung sa Pasig, yun ang non-bailable. Yun ang mabigat talaga. Talagang preso, kulungan talaga siya doon. Walang bail-bail doon. So, mabigat po. Kumaga, ito ay kailangan natin sumunod sa batas, di ba? The law can sometimes be harsh, but it's the law. At yan na nga, meron pong mga nagsasampa ng mga kaso laban dito kay Pastor Kibuloy. Kailangan po niyang harapin itong mga kaso na ito. Kayo guys, anong tingin nyo? Lulutang ba si Pastor o magtatago na? At yan, ako, magulo yan. So, kita-kita tayo mamaya. Magla-live ako sa Models of Manila TV YouTube. Maya-maya mga gabi siguro. So, see you po sa next vlog natin guys. Pag mayroong bagong updates, report ko po sa inyo kaagad. Bye-bye.